Ma, Sana narinig ko siya. huwag niyo pong pahirapan ang sarili niyo. Babalik si Miguel Ernesto. Babalik siya. Alam ko po yun. Ma, Bakit siya kailangan mawala sa atin? may hinahanap si Miguel, Mama. Ipagdasal nating mahanap niya yun. At kung nahanap niya man, iyak na babalik siya. Tatanggapin kaya siya muli ni Emmanuel? Anak pa rin niya si Miguel, Mama. Ilala mo ang ama mo, Ernesto. Ang sino mang sumungay sa kanya ay kaaway. Sariling anak, ituturing na kaaway. Yan ang batas ng ama mo. Yan ang pinalakihan niya. Yan ang lagi niyang paniniwalaan. Sa sarili na lamang, baka dumating araw, Mama, kayo ang maging kaaway. Mama, I'm sorry. Sinasaktan ka pa ba ng asawa mo? Dati, kapag ganitong kaarawan ko'y kompleto tayo. Si Emmanuel, si Miguel, si Angelo, ikaw, at si Angelito. Kompleto tayo. Buong-buo ang pamilyang Binasente. Kulang na ng isang pamilyang ito. Hindi na buo ang bahay na ito. Mama! Tignan mo, luma na ang bahay na ito. Dito na kayo pinanganak. At baka dito na rin tayo mamatay. Tama naman! Hanggang ngayon pa naman na may asawa na ako't anak, siya mo pa rin ang susundin ko. Sundin mo na lang. Yun ang utos niya. Takot pa rin tayong lahat kay Ama. Kahit di na ako nakatira dito, siya pa rin ang sinusunod natin. Ernesto, utang mo ang buhay mo sa kanya. Kung wala siya mundong ito, wala ka din. Sana nga! Gugulat si Dolores sa sinagot ni Ernesto, ngunit bago ito makapagsalita, ipapasok sa silid sina Yayo Mario at Angelito. Daddy, Lola, what time will Santa Claus arrive? Later tonight, it's still 24. Bukas lang Christmas. But today, it's your Lola's birthday. Sorry Lola, I have something to you instead. Nagaling naman ng apo ko. Thank you, Iho. Sarap Lola. Check dito, para di Anthony mamaya sa Noche Buena. Sige na. Narinig mo yun? Tara na. But I don't want to sleep yet. I want to watch movie. Tama Tara na. Sinarasok na yun. Kung ano-ano at tinuturo na asawa mo sa anak mo, nasa ba yung babae yun? Kung wala po sa number 2, sa number 3. Aba, sitayin mo! Mama naman, eh di bubugbugin na naman ako nun. Mama, I'm sorry. Sinasaktan ka pa ba ng asawa mo? Papasok sa silid si Angelo Binasante, nakaputing uniforme, nakasalamin sa mata at may dalang mga librong pang medisina. Hahalik kay Hi Dolores. mama, happy birthday po. Hi kuya, asan ang anak mo? Nasa kwarto, pinapatulog na ni Yayo Mario. Maya-maya gigising na yun. Sige ikaw, asan na? Nasaan pa? Eh di sa ibang kama ng babae. Martir! Susulat ka pa rin ng para? Nagawa ko mama, doon ko lang nalalabas ang aking damdamin. Magaling ng makata. Kapag nalaman ito ng amo mo, tiyak na magalit ito sa'yo. Bawal ito. Bawal? Puro na lang bawal sa bahay nito. Yayakapin si Angelo. Tama ng isang anak mo na wala Angelo. Tama ng isang rebelde sa pamilya. Ang ako kay Kuya Miguel. Sagitin, ngunit malakas ang loob.
Lalayo kay Angelo si Dolor. Bakit ganito? Nung nakarang taon, ganito din. Malungkot. Pero anak, alam ko sa loob ng puting uniform na yan, may nakatagong magaling na isang makata. Salamat, ma'am. Sige na, magpalit ka na ng damit mo para pagdating ng papa mo kakain na tayo. Sandali, magugulat sa makikita si Dolor. Kasunod ni Ernesto si Miguel Villasante. Miguel? Miguel! Diyos ko, anak ko, ano nangyari sa'yo? Buti buhay ka pa! 2 taon mo kaming dinalaw. Wala ka ba naman masabi? Wala akong umalis na. Wala sa bahay na pang pinangakuha akong panata. Pinagpalit mo na kami. Sinuhay mo ang ama mo. Malaki na ako. May sarili ng isip. Ganun na din si Kuya Ernesto at Angelo. Kayo, hindi dapat nasumunod tayo sa gusto ni Ama. Lalo't na hindi yun ang ating gusto. Hindi niyo kilala ang ama niyo. Kung matututunan niyo lang siya mahalin, mauunawaan niyo siya. Ma, alam namin mahal ni Ama. Pero mahal din namin siya. Bakit ngayon pa? Kung kailan ganito na yung sistema natin, babaguhin pa ba natin? Andiyan ang ama niyo! Umalis ka na, Miguel, galit yun sa'yo! Alam niyang rebelde ka! Natatakot lang ako para sa'yo, anak ko! Hindi ako nagre-rebelde, Ma. Tinutulungan ko lang mga taong higit na nangangailangan dito sa akin. Tama na, Diyos ko! Kayo nagbahala sa pamilyang ito! Papasok sa silid mula sa sala si Manuel Villasante. Dalawang taon ka lang nawala. Nakalimutan mo na yata ang dapat mong itawag sa amin. Oo nga pala. Ayun yung tinatawag na daddy, papa, o itay. Mas kagalang galang ang ama. Balik ka pa naman ng insulto. Hindi ka lang pala rebelde at supernatibo. Wala pang galang sa sarili mong ama. Pinapahanap niyo po ba ako para sa kaligtasan ko para sa mapangalagaan ng pangalan niyo? Anong sasabihin ng ibang tao na may anak ka ng rebelding pari? Yan, hindi ka marunong makakita ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Totoo na naman, wala kayong pagkalang sa akin. Kundi ang, wala na kayong panginisip, kundi ang sarili niyo at ang pangalan niyo. Wala na kayong pakialam sa amin. Gumaya ako sa'yo? Ano mo kami sarili? Mukha pa. Hindi kita pinagi para isipin mo lang ang pangalan ko. Matutuwa ang respeto sa iyong ama. Bakit kayo naman? Ginala niyo ba ang mga mamayang patuloy na nahihirapan? Kayo na ang kinakatakutan, kayo na ang kalaban. Mag-aalas 7 na. Dolor, Ernesto, ayusin ng mabuti ang mapag. Tayo kakain na. Ikaw, igalang mo karawan ng iyong una. Kahit ngayon lang. Hindi na nagbago si ama, no? Bago rin siya. Bakit ngayon ka lamang bumalik, kuya? Hindi kaya huli na? Huli na para sa anumang pagbabago? Walang huli kung tsak na pa. Kung tsak niya kayang yung gagawin, Angelo. Kailangan pa na ipaunawa natin kay Ama kung ano ang tama upang matulungan din natin at ninyo ang sarili nyo. Ano ginang pinagbago mo, kuya? Ako. Sumusulat ka pa rin bang ng tula o tulad din dati, sunod-sunuran ka pa rin kay Ama? Nung tinutukan niya ako ng baril, nang sinabi kong gusto kong kumuha ng kursong imaginative writing sa UP, akala ko, nadala na ako. Pero hindi ngayong palihim akong nagsusulat kahit anong paraan lamang. Papasok si Dolor, dala ang bandehadong puno ng pagkain. Papasok si Manuel, naka-uniforme pa rin. Buko na kayo. Andali lang ako. Gising ko lang sa agad si Angelo. Alam mo, Ama, Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Diyos ko, maraming salamat po sa amin sa kanyang gabi at sa darating pong mga araw. Pinagdarasal namin ang mga taong walang makain. Sana gawaran po sila ng pagkain tulad nito. Amen. Amen. Maligayang gabi, maligayang gabi, Tumigil kayo! Tigil! maligayang, maligayang. Tama na! Sabi ko, tumigil kayo!
Ama, hanggang ngayon ba'y bawal pa rin ang pag-awit dahil para lamang ito sa mahihinang puso? Tumahimik ka! Kayo ang tumahimik, Ama. Stop treating your family like a military battalion. Kung tiyatun sila sa pamamalakad ko, wala silang reklamo. Dahil takot sila. Isang malaking kasinungalingan! Ang katotohanan, you've been treating us like a pawns. Tignan mo si Ina. Dawara siya naman sa bahay na to. Putangin na! Sige, murahin niyo ako. Pero tingnan niyo ang pamilyang ito. Si Angelo, medisina ba ang gusto? Nabasa niyo ba ang mga tula niya? Si Ernesto, nakabuntis ng kaklase sa kolehiyo. Pinakasal niyo pinakasal niyo. Sinungalingan! Nang ginawa ko ay para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Kung kayo magsalita, ipakita niyo kaya niyong lumaban. Sabihin niyo ang katotohanan. Nakita mo na? Ano ba kayo? Takot na naman ba kayo? Aral para sa inyo yan, Miguel. Don't speak for your family when your family doesn't speak for you. Malapit! Kahit tinarang sigurado tatablang ka ng bala nito. Be a good boy. Put the gun down, boy. Tumahimik ka, hindi mo na ako mautusan. Sawang-sawa na ako sa pagtinibli. Ngayon, gagawin ko naman ang gusto kong gawin. Lalaban na ako ngayon. Sobra ka na! Bitawan niyo ang kuya ko! Takbo, Kuya Miguel, lumayo ka na. Huwag ka nang mag-alala sa amin. Kaya na namin tumindig. Salamat! Biglang alingaw ng putok ng baril mula sa labas. Kakatingin na ng lahat, susundan ng isa pang putok. Tatakbo si Yayo Mario papalabas ng bahay. Isa pang putok ang aalingaw. Babalik si Yayo Mario na nagsisilakbo. Maraming sundalo sa labas. Sabog ang ulo ni Miguel. Manlulupaypay si Angelo. Magpapaputok siya sa kisabi ng bahay at saka mapapaluhod na humahagulgol. Dolor si Emmanuel. Susuntukin ang katawan, sasampalin ngunit matigas pa rin ang pagkatindig ni Emmanuel. Parang muog na hindi mawasak-wasak kailanman. Umiyak ka! Umiyak ka, anak ko yun! Anak natin yan! Putang ina mo! Umiyak ka! Umiyak ka! Umiyak ka! Ilalabas ni Ernesto si Angelito. Aalalayan ni Yaya Maria si Dolor na humahagulgol pa rin. Alalayan nilang dalawa si Angelo. Bago sila lumabas ay titingin kay Emmanuel na nakatayo. Walang ekspresyon ang mukha. Lalabas ang lahat, may iwang mag-isa si Emmanuel. Ililibot ito ang paningin sa paligid, nang lumangunit marangya silid kainan. Ang hapag kainan puno ng masarap na pagkain. Lalapit si Emmanuel sa hapag kainan. Walang humpay na itatapang ng buong sulok ang mga masapag. Sa unang pagkakataon, naging mahina si Emmanuel. Sumambulat ang kanyang damdamin. Umiyak siya, humugulgul hanggang humawi ang tabing at magdilim ang tanghalan.